pistahan ng bawat pamilya na sumusunod, nananalig, nagtitiwala, inihahalin tulad ng pamilya sa banal na pamilya, no? At ang pamilya natin, hindi lang yung ating biological family, no? Dito sa simbahan, ang dami hong family. Merong Lecom family, MBG family. Salamat sa kanilang Christmas party, inimbitahan ko ang sarili ko. Kaya nakatanggap ako ng regalo. Eucharistic Ministers family, choir family, sa inyong mga trabaho, may mga family kayo, sa inyong mga grupo, sa inyong department, at sa lahat ng mga kinaaaniban ninyo na samahan, no? Tinatawag natin silang family din. Kasi truly, we are a family of God, no? Pero bawat pamilya, kahit na gaano man natin sikapin, no, na maging mabuti, masaya, mapayapa, minsan may mga sikreto tayo na kung maaari ayaw nating malaman, makita ng iba, no? Kaya tuloy naalala ko ang isang kwento ng isang pari na ewan ko kung narinig nyo na. At kung sakaling narinig nyo na yung kwentong ito, tumawa pa rin kayo para hindi ako mapahiya sa live mass. Okay? Kunwari natawa kayo sa kwento ko, no? Meron daw isang matandang babae na ginawang witness sa isang malaking kaso sa korte, no? Kaya nung nandun na sa korte, yung abogadong tagapagtanggol, no, tumayo siya at naglakad patungo dun sa matanda para sindakin siya, no? Sabi niya, "Lola, kilala mo ba ako?" Ang yabang nananakot pa, no? Nang i-intimidate, no? "Kilala mo ako?" Sabi nung matanda, Tonton, kilala kita. Anak ka ni Aquilino na kubrador ng Weteng at ni Ningning, no? Na taga-singil ng mga kinubra sa Weteng. Mula pagkabata, kilala na kita. Nuknukan ka sa pagiging sinungaling. Gulat yung abogado. Yung matagal niyang tinatago. Para yatang mabubunyag na. Kilala kita at kilala ko ang pamilya mo, no? Mga sugarol, mga laging nakikikain sa kainan, sugapa sa pera, no? Minsan nagnanakaw pa yung kapatid mo ng guyabano at ng abukado. So yung matagal nang tinatago, no, ay na gusto niyang kalimutan na, ay biglang ibinunyag ng matandang ito. Kaya napahiya siya, no? At tahimik na lumapit, sabi niya, Lola, yung abogadong taga-usig, kilala mo? Sabi niya, yang si Pekto, anak ni Maribik na taga-linis ng kuko, manikurista. At ni Eduardo Natubero, mas kahiya-hiya sa baryo nila yan. Baryo Pitik Bulag. No? Sabi nung matanda, alam mo, yang si Pekto, bata pa lang, naku po, busabos na. Sugarol din, lasenggo pa. At higit sa lahat, sabi niya, babaero, kaya kahiya-hiya, pati ang pamilya niya. Sabi nung matanda, 3 nga ang naging babae niyan At isa doon sa mga naging babae niya, yung asawa mo. Naku, nabuking si attorney. Kaya nagalit tuloy, no? Nagalit, sinugod niya yung isang abogado. Nagsuntukan sila, no? Suntukan. Di nagalit ang judge. Sabi nung judge, hinampas niya yung kanya, pamalo, no? Pag. Manahimik kayo, no? Tigil niyo yan, no? Kayong dalawa, lumapit kayo dito. Lumapit yung dalawang abogado. Lumapit sa husgado.
At sabi ng husgado, kayong dalawa, kapag tinanong ninyo yung witness kung sino ako, ipapabitay ko kayo. Sabi niyang ganon, no? Tumawa po kayo, joke po yun. Napahiya tuloy ako sa live mass, walang tumawa. But anyway, so natakot din yung judge na makilala yung pamilya niya, mabulgar, ang sikreto niya. Pero siguro pwedeng aral din yun sa atin, no? Talaga namang walang perpektong pamilya. Ano? Meron siguro mga ilan, wala ring mga perpektong anak pag minsan, no? May mga mababait, pero minsan nagkakamali, nagkukulang. Pero ang paanyaya sa atin ng ating selebrasyon at kasalanan siguro sa Diyos, kung hindi tayo matututo na bumangon sa pagkakadapa natin, sa pamilya natin. Kung hindi tayo matututong unawahin, intindihin, patawarin ang mga nagkulang, ang mga minsan nagkamali sa ating pamilya. So may mga pamilya na nagkakaawayan, nagkakabangayan, lalo na ho sa aming mga pare, marami na ho kaming narinig na mga nagpa-counseling, nangumpisal, nagkwento, nag-share na mga sariling pamilya na nagkakaroon ng mga inggitan, awayan, bangayan. Pero bilang pamilya ng Diyos, no? Sabi nga, kung meron man tayong hindi pwedeng piliin, pwede nating piliin kung sino ang barkada natin eh. Pwede nating piliin kung saan tayo magtatrabaho, kung sino ang magiging boss natin. Pwede nating piliin kung saan tayo magsisimba. Pwede nating piliin kung anong grupo ang sasamahan natin sa simbahan. Pero meron bang pumili sa inyong pamilya? Meron bang nakapili ng pamilyang gusto niya? Sino ang pumili sa pamilya na meron tayo ngayon? Sino? Diyos. No? Imagine that, no? Diyan ka nilagay ng Diyos eh. Yan ang ibinigay ng Diyos na pamilya sa iyo. Kaya sana, kung meron man imperfections, no? We fail, we sometimes hurt each other, we sometimes harm, wound, break the hearts of our family members, but still, it is the family that God chose for you. Kaya gusto man nating itakwil ang ating magulang na hindi naging responsable, magulang na hindi naging tapat, magulang na tamad, busabos, sila yung magulang na ibinigay ng Diyos. Kaya kahit na masakit, ano yung sabi ng ating pagbasa? Alagaan natin sila. Ipagdasal natin sila. No? Kasi ano daw yung ibibigay na regalo, reward ng Diyos, lalo-lalo na sa nag-alaga ng tatay, sabi pa no? Partikular, no? Bibigyan ka ng kayamanan at ng habang buhay na hindi mo mabibilang. Parang mahirap isipin at tanggapin yon sa isang nakaranas ng pagmamalupit ng isang ama o ng isang tatay. Pero yun ang pangako ng Diyos no? Kaya mga minamahal na kapatid, siguro magandang paanyaya sa atin sa kapistahan ng banal na mag-anak. Sama-sama nating ipanalangin ang ating pamilya. Tanggapin ng maluwag sa ating kalooban ang kanya-kanyang mga kahinaan. Pero meron akong nabasang isang magandang tula yata ito, pero pwede ring maging pagninilay natin, no? Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay magkakapatid, no? We are family of God. We have one Father in heaven. Kaya kapatid
no? Ang tawag natin sa isa't isa. So hindi pwedeng solohin o exclusive lang sa mga kapatid nating kapatid ang turingan nila at tawag nila sa isa't isa. Ito ay para sa lahat. Alam naman siguro natin ang ibig sabihin ng salitang kapatid, no? Mula sa salitang ugat na patid. Ibig sabihin, putol, hiwalay. Kaya nga, kapag nag-iisa at walang buhay, ni saysay, kapag walang kadugtong yung patid, no? Nagbabago ang kahulugan, nagkakaroon ng kasama, nabubuo, ugnayan, di lamang sa pamilya at tahanan, kundi pati yung mga hindi kadugo, kundi higit sa lahat ng puso at isipan na kung mawawala ang kapatid, nawawala ang katuturan at saysay nitong buhay. Kaya lahat handang ialay habang may buhay. Kapatid, turingan at diwa, dahil ugnayan hanggang kamatayan, magpapatuloy, magpakailanman, tabunan man ng libingan, dahil batid natin sa pagpanaw, buhay di nagwawakas, samahan at ugnayan, mananatiling wagas, kapatid. Kaputol ng sarili, kaputol ng buhay, ng adhikain at mithiin, kadugtong ng tuwa, pati ng luha. Tunay na pagpapala ng Diyos na may likha sa ating mga kapatid at kaibigan upang tayo ay samahan, alalayan at abangan. Sakali mang maunang pumanaw upang maging ating pisi at lubid sa langit na hindi mapapatid. Kasi alam nating meron tayong kadugtong ng patid, ang ating kapatid. Mga minamahal na kapatid, bilang kapamilya ng Diyos, panalangin natin ang mga kapatid nating minsan, pinuputol nila ang kanilang pagkakadugtong sa atin. Patuloy nating idugtong ang ating ugnayan sa kanila. Idalangin natin sa banal na mag-anak, sa banal na pamilya, maranasan at maramdaman natin ang tunay na kadugtong ng patid sa buhay natin, ang bawat miyembro ng pamilya natin. Amen. Magsitayo po ang lahat, ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya.